dito naman sa kaso ni Joseph Scott Pemberton, bakit sa tingin nyo homicide ang desisyon pero kampante, kumpiyansa yung prosecution na hindi, murder ito kasi may mga inilatag sila ng mga superior strength, may mga sinabi nilang treachery. Bakit ho biglang sabi naman ng korte hindi tinanggap ng korte yun? Ano nangyari doon? Kasi patingin ko, sa tingin ng court, ng kampo nila, nang nag-uusig yung prosecution, yung paglulublob sa kubeta, isang act of cruelty. Okay. Kasi ang kaibahan ng murder tsaka homicide, ganito, Erwin. Nagiging murder kung may cruelty involved, you took advantage of your superior strength, may treachery, may evident premeditation. Well, may evident premeditation ba? Sige, sabi ng korte, wala kasi biglaan niya, nasalat niya, meron palang matambok sa ibaba nagalit siya. Diba? So, biglaan. May treachery ba? Parang wala naman. Kasi nagsuntukan sila, nag-away pa nga sila Okay. Yung pangatlo, may merong superior strength. Kung titignan mo si Pemberton, mukha ring payatot, di ba? Ang isa na lang yung cruelty. Yung paglulublob ba, isang act of cruelty sa pagpapatay. Mukhang hindi kinatigan ng korte yon. Kasi kung meron nun, murder yon. Dapat Kung wala ba- nung apat na yon, homicide lang. So dapat lahat yung apat na yun present yun para makonvict ka sa murder? Or kung isa o dalawa doon wala doon, hindi papasok sa murder? Isa lang, meron nun, Oo. murder na. Isa lang. Isa lang. Kung may treachery o di kaya ay may sinasabi mo superior strength. Superior strength. So lahat yung ipresenta evident ng prosecution, hindi tinanggap ng korte. Hindi tinanggap ng korte o kulang. Kaya kung nag-aalinlangan kasi ang isang huwes sa isang criminal case, papanig siya sa mas mababang krimen. Alright. Isa pa ang katanungan ng karamihan attorney, 6 to 12. Paano ho ba ito? Ang pangamba ng ilan, lalo ni Pamilya Lau din ako, ilang taon lang, baka 2 taon lang magdusa sa kulungan yan, uuwi na sa Amerika. Ilang taon ba ang tamang proseso na para mabigyan ka ng parol ng pamahalaan na tapos itong sinasabing pagkakulong niya, 1 year na almost, bilang na pala ito ng pagkakakulong niya. So ilang taon na lang bubunuin niya para pwede na siya mag-apply ng parol. Pag-apply niya parol, pwede na siya umuwi sa Pilipinas. So parang, hindi, sa States. So parang, hindi niya rin pinagdusahan yung kanyang ginawa. 5 taon lang. Kaya nga may 6 to 12 months. Alright. Ang 6 ang minimum, ang 12 ang maximum. Okay. Sabi sa ating batas, basta't na-reach mo na ang minimum at good behavior ka, pwede ka mag-apply sa parol. Ayun. Iyon, kaya marireach niya yung 6 years. Ito pang isa, Erwin, binabaan from murder to homicide. Technically, pwede magpiyansa. Bakit magpapiyansa? Kasi Desisyon na ng korte yun, di ba? Oo, kaya lang, binabaan niya, inapila. Kung aapila ito, kung aapila ito ni Pemberton, technically, pwede siya talaga magpiyansa. Kasi, ang murder, walang piyansa. Alright. Pero ang homicide, meron. So, ibig sabihin, pag inapila niya ito sa mas mataas na hukuman, At sabihin, wala siyang kasalanan, pwede siya magpiyansa. kasi sapagkat, ang kaso ngayon, hindi na murder. Okay. Homicide na. Akala ko, when the lower court decides na kulong ka, dalhin ka sa New Bilibid Prison o City Jail, kulong ka na. So, pag inapila mo ngayon, pwede ka mag-file ng piyansa. Oo, ngayon, nasa discretion ng korte ngayon yan. Okay. Ibig sabihin, pwede kang bigyan ng piyansa, pwedeng hindi. Depende sa sitwasyon mo. Alright. Pero on a practical basis, baka hindi na humingi Kasi doon rin naman sa magandang piita nakakulong Di ba? Ang ganda sa Camp Aguinaldo, di ba? Oo. Walang natakot sila. No, this piyansa, hindi siya pwedeng mag-motion sa lower court kasi final executory niya. So, he will have to go to the Court of Appeals, correct? Pwede siya mag-motion doon. Sa pag-motion na lang, palang pwede ba siya magpiyansa na? Hindi muna. Didinggin muna iyon. Okay. Iyon kasi ang technicality nila. Bumaba yung kaso. So Sa non-bailable to bailable. why are they saying na it's a win-win solution? Case, kung pwede pala magpiyansa si Pemberton doon, so, sabihin, sige, nakapiyansa naman, pwede nga pagala-gala dito sa US Embassy compound dahil may piyansa yan. Oo, totoo yan, Erwin. Kaya iyan lang talaga ang nature ng ating legal system sa Pilipinas. May tinatakdang mga non-bailable, kamukha ng plunder, murder, malversation of public funds, at bailable. At ang mas mababa sa reklusyon perpetua. Ang reklusyon perpetua kasi 30 years. Kung ang hatol sa iyo mas mababa sa reklusyon perpetua, piyansa ka.
Pwede. Technically, ha? Anyway, maraming salamat po, Attorney Mel Santa Maria, ang aming pong legal analyst dito sa TV5. Thank you, sir. Maraming salamat, Erwin. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.